NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Alex Pardo, alas 8. Bilis naman. Alas 8:11 kaagad. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Do you remember when it first started? September, love was changing the minds. Tonight, while chasing the clouds away. Thank God it's Friday, TGIF. Magandang umaga, Pilipinas. Kumusta po kayo, ha? Ayan, parang piyesta, ano, ha? It's party time! Ayan, nakabalik na po mahabigan ang controversial na dismiss Mayor Alice Goo ng Bamban na Tarlac. Abay, magandang umaga sa mga taga-Tarlac na imbag nga bigatyo apo, ha? Abay, isagana yun kita'y tarpulin nga rodan kada kita'y kwa, ha? Red carpet kat... umay ni Mayor Alice Goo dita, ha? Ayan, basaan da iti demanda apo. Talaga naman ano, ha? Ayan, ang daming issue, ha? Bakit naman daw ganun ang pagtanggap kay Alice Goo, ha? Abay, may pa-selfie na ang gaganda ng mga ngiti, ha? Ayan, siguro paliwanag ka na ni Secretary Benhar Abalos. Siguro feeling ni Mayor Alice Goo, Director Jimmy Santiago, ay safe na siya dahil siya ay nasa custody siya ng mga otoridad dito sa Pilipinas. At siguro, siyempre, pinangako yung safety. Ayan, siyempre, alam mo nga ganun lang, may kapalit yan, ha? Ang kapalit niya ni pakakantahin. Ayan. Abay, i-ready na ang videoke, ha? Abay, Senator Risa, Senator Wina Gatchalian, ha? Abay, ready na ba ang videoke bar dyan sa Senado? Dami sigurong itatanong, magsising along ba itong si Alice? Ang tanong dyan, NBI Director Jimmy Santiago, Judge, ha? Ayan. Abay, siguro itatanong dyan ano ka ba, Alice, ha? Ikaw ba ay Chinese spy o Chinese mafia member? Isa pang tanong dito, ay sino ang tunay na Pogo King? Patay tayo dyan, ha? Sino ang bossing ni Alice? Isa pa dyan sino ang mga protector? At eto na, ha, kaya demoralize po ang mga taga Bureau of Immigration. Sino ang mga taga BI na tumulong sa kanya? Patay tayo dyan, ha? Kasi pinaglihiman niyo yung bossing si Justice Secretary Boying Remulla, ha? Alam nga naman ninyo yung ibang detalye kay nakawala na. Ayan, ibang issue dito kay Alice Goo. Hindi isinabi sa inireport sa boss, ha? Di mas lalo na nagalit ang Pangulong Marcos. Ayan, nagalit pa sa kanila ngayon. Kaya heads will roll. Sino na may-ari ng Learjet? Kaya talaga pati Learjet pinag-iinitan nyo, ha? Yung Learjet BFF daw ni Secretary Benhar Abalos, ha?
di ba, Senador May-ari? O kaibigan ng senador. Anyway, immaterial na yan, ha? Ayan. Basta maganda rito ay walang gastos ang gobyerno. Pero ang tanong dito, mahabigan ang daming mga reaksyon ngayon ng ating mga kababayan. Bakit ganun, ha? Fugitive pagkatapos ang pagtanggap ng mga otoridad natin ni PNP Chief Secretary Abalos. Nakangiti pa sila. Ayan. Pati mga agents ng NBI. Ayan, nako, talaga mga front page na ating mga dyaryo, mga nakapost sa mga TV ngayon, ha? Ayan, nakasama ng DCRH. Ito po, mabigan bakit na yung mga NBI agents nakangiti? Ayan, at mas maganda pa ang ngiti ng Alice Guo, ha? Nasa ating linya po, mabigan, ang director ng NBI, ha? Abay, pagagalitan ba ni Director Santiago yung kanyang mga ahente, ha? O ano ang paliwanag dito, ha? Bakit kasama sa picture ang mga taga NBI? Magaganda pala yung mga NBI agents ni Director Jimmy Santiago, ano, ha? Para yung pulis din na humuli kay Alice Guo dun sa Indonesia, ha? Abay, anong tawag doon? Muslim attire, ha? Anyway, Director Jimmy Santiago, sir, magandang umaga po sa iyo, Director. Ay, magandang umaga po, Mayor Deo, at sa mga nakikinig sa atin. Ayan, at congratulations, at ayan, kasama rin po ang NBI para matuntun itong si Mayor Alice Guo, Director Santiago, sir. Opo, ay yung tungkol po doon sa mga lumabas na larawan na masayang-masaya pa ang aking mga ahente. Opo. Unang-una po ay napagsabihan ko na sila at bakit ganoon ang mga posing nila sa litrato. Alam niyo po, nagpaliwanag ang mga ahente ko at naintindihan ko naman po sila. Ganito po kasi yan, sir. Paano po, sir? Paki-explain na, Director, sir. Oho, alam nyo naman, noon pang mauna naming mahuli yung si Cassandra at saka si Sheila. Sheila Ong. Oho, ay hindi ko na pinauwi ang aking mga ahente. Oh. Tuwing tatanungin ako ng mga media kung ano na next move namin, itinatago ko po yun na nagmo-monitor kami nandun ng mga ahente ko at saka ng BI sa Indonesia. Oh. Para hindi po mabulabog ang aming operation. Ngayon po ay yung mga ahente ko ay umiiyak na sa akin, 2 linggo na sila doon. Ganun ba? Umiiyak. Yes, sir. Umiiyak na ho sila sa akin at may mga pamilya po yan. Ngayon, nung gabi ng Biyernes po ngayon. Ayan, ay di humingi ako ng go signal kay SOJ na pauwiin na yung mga agent at maganda naman na ang aming pakikipag-usap sa Indonesian authorities. So, pinauwi ko na po. Dumating po dito ng gabi, paggising ng umaga, yun na po ang balita, nahuli na. So, sabi ko sa mga agents ko, pati sa BI agents, balik, sakay ang aeroplano, balik kayo doon agad. Opo. Ganun po. Ngayon po, dumating sila doon at nag-set ng meeting ang kapulisan ng Indonesia, conference daw po. Kasama na po sila SILG, sila Chief Marbil, mga NBI, kasama na po doon sa meeting ng alauna. Ang tagal po silang nag-antay, tapos nagkaroon ng closed door conference. Wow. Ang tagal. Bago nila inilabas at ipinakita sa amin si Alice Guo, ay 3:00 na ng hapon. Ngayon, yun pong mga post nila, pinaliwanag sa akin, sir, as a sign of relief. Kasi, di ba, merong lumabas na balita na kailangan iswap yung na nandito sa atin. Si Gregor Haas. Yun po ang, siguro po, pati si Secretary Abalos ay doon na medyo kinakabahan na baka humiling pa ng swapping.
Kaya po nung alas 3 at ilabas si Alice Guo at ipakita na sa atin, sa grupo natin na kila SILG, sa NBI, as a sign of relief, talagang ang saya-saya nila na isinuko sa atin ng na walang kapalit. Kasi ang sinasabi ng direktor, baka daw matagalan kasi baka yung proseso pa ng palit ulo kay Australian Gregory Haas ba yun? Ayan. Yan nga po, dahil hindi na iginiit ng Indonesian authorities yung palit ulo, ay talagang halos magtatalo ng ating mga ahente doon na tagumpay, ita-turn over. Ngayon, hindi naman pumayag ang immigration authorities ng Indonesia na hindi idaan sa kanila para sa processing. Opo. Kaya pina-escort na po sa ating mga NBI agents. Kaya yun pong nakasakay sila sa van, masaya sila kasi sila nag-e-escort at hawak na natin si Alice Guo. So mga NBI agents ang unang nag-custody kay Alice Guo, Director Santiago, sir, from from NBI, Indonesian Police. NBI officers, agents natin. So dinala sa immigration, ipinroses doon, tapos itinurn over namin ng maayos kila SILG at Chief PNP. Yun po ay sign of relief na after na sakripisyo, paghihirap para sa bayan, finally nakuha natin si Alice Guo. So mga NBI agents pala yung mga talagang tunay na nagtrabaho dyan, Director Santiago, sir. Ayan, na 2 weeks pa pala ay talagang hinanap nila dyan sa Indonesia itong si Alice Guo. Opo sir. Ayan. Talagang tinarabaho po naming maigi yan at coordinated sa Indonesian Police at Immigration. Ayan, Director Santiago, sir. Pero ang tanong dito ano bang sinabi? Ano bang ibinigay na garantiya kay Alice Guo? Dahil kakaiba sa mga nahuhuli, malungkot, ayan, ibabalik sa Pilipinas, kakasuhan. Pero siya ay parang masayang-masaya na parang na-relieve siya na siya ay nahuli ng mga otoridad. Kasama ang mga NBI agents. Hindi ko maipaliwanag yung side ni Alice Guo, bakit ganun, Pero alam nyo, ibang-iba ang pagsalubong ng tao sa stress ako, for example, pag stress na ako, napapasigaw na ako, na malungkot ako, baka nilalabanan ni Alice Guo yung stress niya sa pagpapakwela, nakatawa siya. Pero nakita nyo po, nung dumating na siya, tama po yung ginawa nila SILG, nila Chief Marbil. Pagsakay sa aeroplano, ay binasahan na siya ng Miranda rights niya at in-announce na siya ay under arrest. Miranda rights pala yun. Okay. Nung ipinresinta, Opo. I'm sorry. Yes, sir. Nung presenta si Alice Guo, ayan, Nung ipresenta si Alice Guo, si Alice Guo ay pinresenta sa media nung pagdating po dito sa airport ay nakaposas na at nakasuot na ng orange t-shirt. O nga pala, bakit dun sa Indonesia hindi sa pinusasan, Director Santiago, sir? Gano'n ba ang proseso doon? Doon sa Indonesia, wala pa tayong jurisdiction sa kanya. Pero ibig ko sabihin, yung mga Indonesian police, ba't hindi pinusasan si Alice? Hindi po natin alam kung bakit gano'n ang policy nila. Pero sa atin po, pagka arestado ka, posas ka. Ayan, pero ito nakatawa yung yung press con sa Krame kagabi, face the wall itong si Alice Guo, parang batang nagkasala sa eskwela. Bakit hindi iniharap pa? Anyway, Director Santiago, sir, isa pa. Nako, eto nga po, ha. Alam ko nyo tayo na ikukumpara nung bago-bago tayo mga reporter nung medyo bata pa tayo Bakit ganun na Director Santiago, sir? Bakit yung mga NBI, yung mga law enforcers, lalo ng mga NBI agents, di ba dapat pagka inilalabas na media yan, nakikita ko sa mga dyaryo ng araw, tinatakpan yung mata ng NBI agents, ha? Baliktad ngayon,
ngayon eh. Ha? Ang nagtatanggap ng mukha, yung suspect at yung mukha ng mga ahente, ayan, mga sikreta, mga detective, sila yung nakalantad ang mukha. Bakit gano'n? Di ba foul yata? Hindi yata tama yun, Director Santiago, sir. Sir, yan nga po ang isang pinagalitan ko sila at bakit nagpakuha sila ng litrato na kilala sila. Pero expose na sila. Sa mga interview namin sa dito, yung ordinaryong operation, Opo. ay talagang nakatakip po sila na naka-mask po sila. Hindi po talaga nagpapakilala para sa susunod na operation, hindi Opo. sila kilala. Ayan, Opo. So siguro isang lesson ito, Director Sen, ayan, sunog na yung mga ahente natin kung expose na sila, makikilala, NBI agent ito, mga ganyan. So paano pa maging... Yun pong mga ahente natin ay pinagre-report ko ngayon sa office ko for debriefing. Opo. Ayan na. So at least naliwanag na Director Santiago, sir. Ayan, sign of relief. Sir, sa mga kababayan natin na nakita ganun ang reaction ng atin, ay humihingi ako ng paumanhin. Yun ay sign lamang ng relief at natapos na ang aming sakripisyo, sir. Ayan. At siguro, ayan, panawagan na rin, at least na-realize nyo rin, Director Santiago, sir, na dapat ang mga detective, mga ahente, intelligence agency, sikreto ang mga yan. Bakit inilalantad yung mga mukha? So siguro magkaroon ng... Kasama po yan. Kasama po yan sa debriefing ko mamaya, sir. Ayan. At saka hindi lang po siguro sa NBI, maging sa militar at PNP, Director Santiago, sir, para maprotektahan naman natin sila. Ayan. Yes, sir. Noted po, sir. Ayan. Director Jimmy Santiago. Teka muna, sir. So, ano ang jurisdiction ng NBI ngayon dito? Wala na. Anong role yun na kay i-caucus niyo ba si Alice Guo dyan sa NBI? O korte na ang magdi-decide dito? Pansamantala ho, siya ay nasa custody ng PNP. Pagka nakapag-bail po siya doon sa criminal case na naisampa sa kanya, ay ita-turn over po siya sa Senate. Dahil may warrant ang Senate sa kanya. Ayan, okay. Apo. So, Director Santiago, sir, isa pa. Ayan, ngayong inoperate nyo itong si Alice Guo dyan sa Indonesia, paano naman po yung pagbabalik ni dating Congressman Arnie Tevez from East Timor? Ano ang proseso ng pagbabalik sa kanya? Yun po ay inaantay lamang natin ang final decision ng korte sa Timor-Leste. Kapag meron ng final decision ng Timor-Leste Court, ay palagay ko isusunduin na namin din siya. Ayan. Director Santiago, sir, maraming salamat. Good morning. Thank you. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Maraming salamat po, Director NBI Director Jimmy Santiago Judge. So I'd like to know. Puro Alice Guo ang mga balita natin ngayon, ha? Kaya lang yung mga kuyang natin, Secretary Dong Mendoza, Noble Sir, ha? Abay, most merciful Ariel Kayanan, ha? Abay, merong DDGM na gusto yatang mapuntahan. Makausap itong si Alice Guo, ha? General Marbil, pwede na bang dumalaw doon yung mga mahal sa buhay ni Mayor Alice Guo? Kaya lang definitely si Mayor Dong Dong Kalugay, ha? Nang Sual Pangasinan palagay ko hindi pupunta yan, ha? Pero yung poging businessman na BFF din itong si Alice Guo, abay gustong makumusta raw Kuyang Bricks, ha? Ayan, Kuyang Bricks Quijada, ha? Ayan, abay Kuyang Hila Kiambao, abay siyempre concern siya doon sa kalusugan, kaligtasan din ni Alice, kaya kung sana ay pwede raw siyang makadalaw, ha? Ayan,
Kasi ito po mahabigan ng negosyanteng malapit din. Malapit kay Alice Guo. Ayan. Kumpadre niya ito mahabigan. Ayan, kumare niya si Alice Guo. Ha? Kaya ang tanong lang dyan kung papayag si ating doktora. Ha? Kuyang Bricks. Ha? Ayan. Itong BFF ni Alice Guo. Ha? Ayan. Gwapong kumpadre gusto rin magdala ng pagkain. Baka daw ginugutom na si Alice Guo dyan sa Campo Crame. Ha? Magdadala ng itlog na 2 ampula. Sino daw yung kumparing yan, ha? Ay naman kumpare lang naman Ayan, BFF, ayan, dinadalaw din ni Alice Guo dyan sa Batangas. Abay, ito lang naman ano lang naman, kumpare at matalik na kaibigan, ha? Ang kanyang, ang kumpadre po ni Alice Guo, kilala nyo, ha? Abay, kilala ng mga Grand Lads ito, ha? Ang pangalan po ay very worshipful pa, ayan. Goyang Martin Boy Usaita. Sosyo po niya sa kanya kumuha ng itlog di ba may sa inyo yata ko yung picture Goyang Boy Usaita, ha? May picture si Alice Guo na nandun sa isang poultry, ha? Nagpapaalam doon sa mga manok. Babalikan natin lang pang mga may init na issue. Good morning, Senator Risa Ontiveros. Abay, Lunes ay siguradong andyan. Darating ang Alice Guo para matanong ng maraming issue na dapat talagang maliwanagan. Pero pwede maging state witness, ha? Ayan, pwede ba Senator Risa, ha? Pwede maging state witness si Alice Guo, ha? Kung totoong siyempre alam naman natin na siya po ay meron pang bossing. Ang tanong dyan, sino ang tunay na bossing ni Alice Guo, ha? Sino ang Pogo King? Babalikan natin ang iba pang mga issue, ha? Ayan, totally ano naman, Friday, ha? Para sa mga kababaihan ng mga CCA, ayan. Iba na pala ang pangalan ngayon, ha? Para sa mga CCA, ayan, Customer Care Assistant. Gusto nyo bang pumasok sa Viva Max, ha? Abay, mag-isip-isip kayo, ha? Grabe pala, ha? Exploited din pala yung mga artista dyan, ha? Babalikan natin lang pang mga issue. Standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Uy, ang Pangulong Marcos, ha? Yan, good morning sa mga forecasters natin sa Pag-asa, ha? Abay, kailangan daw maayos ang pagbibigay ng mga forecast sa mga dumarating na bagyo. Ayan, para mapaghandaan. Aba, masaya din daw ang Pangulong Marcos dahil bumagal ang inflation sa 3.3%, ha? Kaya ang Kadiwa Centers daw ay palalawakin. Ang tagal naman, Mr. President, Secretary Francisco Chula Aurel, ha? Yan ang inabangan na ating maginan ng tahanan. Nasaan ang Kadiwa Centers? Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Justice Dec Quiroz, good morning. Justice Max De Leon, Worshipful Master. Oras ganap ng alas 8:34. Tatanong, yung bang sinasabi mong Boy Usaita ay boyfriend ba yan ni Mayor Alice Guo? Naku, hindi po. Kumpare lang po. Ilang days before Christmas, Sister L? Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. 110 days na lang, Pasko na. Mga atay mo, parang pang Alice Guo yan. At saka pang Cassandra Leong. Tinakpan ko lang, Lakay, kasi malamig. Ano to ganito to.
May magic po sa loob niyan. Tanggalin mo yan. Malamig lakay. Sumasakit ang injury ko. Yan sinasabi ko sa'yo, masyado kang ha? Pagka nasa banyo ka kasi, huwag mong sasabunin yung paa mo ng lalakad-lakad para hindi ka nadudulas. Ayan. Hindi naman sa banyo lakay Hindi ba? Oras, Sister L. It's 8:40. Sandali lamang, Sherwin. Ang ating DCRH Malakas Stikaring promo ay nasa harapan ng San Felipe Neri Paris. Nasa harapan ng simbahan. Sa Boni Avenue, Barangay Poblacion, Mandaluyong City. Aba, kina Mayor Benjamin Borger Abalos. Ayan yung mga gustong magkaroon ng maagang aginaldo, ha? Papakabit lang na sticker, magkakapera na, ha? Diyan po ay sa harapan ng ulit? Patong binura, Ba't binura? Ayan. Ibalik nyo. Pakibalik. Paris simbahan. Ano yan? Neri, basta yun. Pakibalik nga. Ba't binura ka agad? Ba't binura nyo? Di ba tayo naririnig na News Center? Sige, babalikan natin. Oras, Sister L. It's 8:41. Boys selling lanterns on the streets. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there. Merry Christmas, Ninong Jo Marichan. Siya ay tuluyan ng nakalabas. Pero sino ba nauna? Si Alice Guo o siya? Siya naman lakay. Siya naman. Nakakaloka ang mga balita kay Alice Guo lakay. Pero alam mo lakay, maraming mga netizen, maraming mga kababayan natin talaga ang binabash ang ating mga opisyal. Dahil sabi nila, todo ngiti pa raw. Tsaka bakit kailangan makipag-selfie sa isang fugitive? Alam mo, may sagot dyan si Dr. Ruel Aguila, Sister L. Ano yung sagot niya lakay? Alam mo, tayong mga Pinoy, parang ugaling Pinoy na raw yan. Ayan, di ba naalala mo, ayan, kaya mga foreigners nga nagugulat sa atin nasa bahana, ayan, nasa kanabinan na, nagse-selfie pa, nakangiti, nagtatawanan, nagsisiyahan, nagiinuman ng emperador sa gitna ng baha, naglalagyan ng lamesa. Di ba lakay? Lalagay ng lamesa, Diyos ko, leptospirosis ka dyan. Pati mga, kahit sa bakbakan ng militar, mga sundalo, mga terorista pagka nahagip ng kamerang ganyan kumakaway na gano'n. Pa, di ba? Sa bagay yung lakay, di ba mga reporter nga natin bigla-bigla may sisingit. Yan ang masamang ugaling Pinoy daw. Di, ibig lang sabihin po mahabigin ang mga Pinoy chill-chill lang. Masayahin po tayo mga Pinoy, kaya ganun po ang ugali natin. Di ba pagka may nag-selfie ng picture, ako muna, habulin ako. Marami kasi sila kayang tsaka kay Guo din, bakit todo ngiti pa? Kaya nga, parang hindi man lang daw na-stress. Parang hindi fugitive, parang hindi wanted. Napanood mo bala kayong video niya na may mga tinatanong sa kanya yung media? Tapos sabi niya, hindi po muna ako mag-share. May sakit ba to si Guo? Kuhang-kuha mo. Ayan, sabi ni Lakay Perdi, ha? Kasi lakay, ready na ang script. Naku, tayo dyan. Huwag naman. Pakapangit naman nun. Anyway, talagang ganun po, aminin po natin mahabigan talagang tayong mga Pinoy, talaga ugaling Pinoy yan, masayahin po tayo. Pero kasi lakay, parang yung ngingiti ka, minsan talaga matik. Pag may camera na papangiti ka, bigla ka nagpo-project. Parang psychological yata yun Minsan nga, pupunta ka sa patay, sa burol Tapos bigla may picture. Tapos nakangiti sa burol. Di ba? Ganun po tayo mga Pinoy. Ayan. Hindi ko alam bakit ganun tayo. Oo nga. Hindi, ibig sabihin mga Pinoy talaga easy go lucky ang mga Pinoy. Pero oras mo na, Sister L. Nako, it's 8:49 na, lakay. At ilang days before Christmas? 110 days. Ayan. 110 na lang. 110 days na lang. Bilis ng panahon, ha? Ready mo na. Ano yung iaabot? Ayan. Pero alamin nga natin ang latest sa Malacanang, ha? Abay, yun daw mga ganyang ugaling Pinoy, Sister L.
itinuturo pala sa sa Philippine Studies, ayan. At kultura, ayan. Alamin natin about mula kay Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond, ha? Abay, hot na ba si Senator Risa at Senator Win Gatchalian? Na, ayan, Senator Raffy Tulfo, ha? Natanungin itong si Alice Guo. Paano nga ba siya tumakas? Yan ang tanong dyan. At sino ang tumulong sa kanya? Maraming nagdududa na hindi totoo yung sumakay ng bangka, ha? O yung sinasabi ng kapatid niya. Oo, parang script yata yun. Na script na sagot. Ayan. Anyway, magkakaalaman yan, ha? Sa galing ng mga investigador ng Senate Bureau of Investigation, malalaman yan, ha? Isasama pa natin yung mga magaling di investigador sa Kongreso, ha? General Acop, ayan, Congressman Atras Abante. Si Congressman Abante. Ay, Congressman Abante, ha? Ayan, alam mo, Pastor Abante, parang, ahitin niyo pa yung bigote po ninyo, parang hindi bagay. Ayan yung balbas, ha? Pinakailaman niya mukha. So, ikaw kaya lakay sabihan ko, mag-ahit ka, ha? Wala pong aahitin sila ka. Kasi parang, anyway, hindi tayo nasanay kay Pastor Congressman Abante kasi, ha? Kasi balbasar, may mga bigo-bigo. Tapos, andun yung cross na, crucifix niya na, tapos namumuti na kasi. Matanda na kasi lakay siya, may uban na yung bigote. Pangulong Bongbong Marcos sa pangunahan ang situation briefing sa Antipolo City. Ayan. Kaya pala nagmamadali si Secretary Benhar Abalos kanina ini-interview ng 2x2. Saan kasi diyan nga yung maraming tinamaan, may landslide. May landslide dyan, may mga namatay dyan. At saka siguro Mr. President huwag niyo namang gawin si Kim Il-sung. Ayan. Grabe si Kim Il-sung, ha? Kim Jong-un. Kim Jong-un lakay ng Korea. Lolo pa yung Kim Il-sung. Ayan, lolo pala niya yon, ha? Abay, firing squad yung 30 opisyal, ha? Na nagpabaya daw dahil binaha ang North Korea. Lakay, maraming namatay, ha? Anong magagawa nila dun sa baha? Kaya nature yun kaya nga sini Kim Jong-un yung mga opisyal na dapat mga siwa sa ganyang mga kalamidad sa safety, ha? Sabi ng mga texter kahapon, kailan mangyari sa Pilipinas yun? Kaya talaga. may pa-firing squad dahil bumaha. Ayan. Wag lang. Pero wag naman sigurong firing squad. Wag na, ilublob na lang sa Grabe naman. Mababad yun. Ilublob na lang sa flood control project. Kakawag-kawag siguro. Biro lang po, joke lang. Friday, chill lang po tayo mga kuya, mga ating, ha? Yun ay lang naman po. Kwento lang. Kwentong barbero lang yan. Good morning sa mga taga Brunos. Ayan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, biyaheng Antipolo Rizal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes. Muling pangungunahan ng Pangulo ang situation briefing kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng. Partikular na kukumustahin ni Pangulong Marcos ang pinsala ng kalamidad sa lalawigan ng Rizal na nalubog sa baha at nagkaroon rin ng landslide noong kasagsagan ng bagyo. Alas 10 ng umaga inaasahang magsisimula ang situation briefing na gaganapin dito sa Kapitolyo. Makakasama ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang disaster response agencies at local chief executives. Noong isang araw ay nauna nang nagsagawa ng aerial inspection si PBBM sa bahagi ng Rizal at isa sa mga napansin nito ang Kalbong Kabundukan. Tama yan, Miss Let. Siguro yan din ang ibalak yung programang tree planting. Alam ko noon, nung panahon ng tatay ni Pangulong BBM, tuwing sasapit ang tag-ulan, June, maganyan, July, August, may mga tree planting project ha? Diyan natin namimiss itong si Mayor Edward Hagedorn na ako'y naimbitahan na nasama minsan na nagtanim ng puno dun sa bundok ng Puerto Princesa, Sister L. Siguro ibalik natin yung ganun at saka pagbawalan yung higpitan natin yung illegal logging. At saka yung diyan sa Antipolo. Naku, dapat na
mapasyalan ng Pangulong Marcos yung may isang bundok dyan na tinibag, quarrying. Ay, talaga, lakay. Ano? Pagka nakita mo sa'yo nasa mataas na portion ka sa Antipolo, pupunta ka dun sa Tanay or dyan sa Buso-Buso, makikita mo yung bubungat sa makikita mo malalantad sa paningin mo yung isang bundok na kalahati na lang. Grabe, kulay puti. Kawawa naman yung itsura nun, lakay. Ayan, kaya pagka bumaha, kulay brown ang tubig sa Kainta, Marikina, dahil ayan, yung mga lupang gumuguho dyan sa nanggagaling sa Antipolo sa Rizal. Siguro yan ang mapasyalan ng presidente. Miss Let, nawala ka na? Anyari? Asan ang suman? Asan ang kasoy? Okay. Nakita ni Presidente yung mga kalbong kabundukan doon sa isinagawa niyang aerial inspections. Mukhang quarrying operations ngayon, lakay. At ang sabi ni Presidente... So nakita na niya yun? Nakita niya, lakay. Buti naman. Nakita doon sa lakay. At ang sabi nga niya, kailangan mas mahigpit na maipatupad ang batas. Sabi niya, nandiyan naman yung mga batas. Kailangan lang ng mahigpit na maipatupad. Laban nga dito sa mga illegal na aktibidad sa kabundukan. Dapat, total nandyan si DILG Secretary Benhar Abalos. Dapat sagutin ni Secretary Abalos yan. Yung mga LGUs, sabunin. Bakit na nagbibigay sila ng permit mga ganyan? Oo. Mataki mo, bundok, titibagin? Oo. Malakay, di ba kapag quarrying operations, permit talaga yung kailangan. So, ibig sabihin, nabigyan ng permit yung mga nagko-quarry na ito. Correct ka dyan, may sabuatan dyan. Ayan. Anyway, siguro yan at buhayin yung tree planting. Mga estudyante nung araw dyan sa Bicol sa inyo. Bago sa amin, lakay, bago ka makagraduate, kailangan mo makapagtanim ng 2 puno. May yung ICAP nung araw, yung Youth Action Program ba yun? Civic Action. Ayan, mga ganyan mga estudyante parang nun sa probinsya, lakay, uso pa yung pagtananim ng puno ng mga estudyante. Ayan, siguro ibalik yan. Okay. Oo, yan din, lakay. May batas din tungkol dyan. Mukhang hindi na papatupad. Okay, so wala pa ang Pangulo dyan, Miss Let? Wala pala kay alas 10 yung schedule ng situation briefing dito sa Kapitolyo ng lalawigan ng Rizal. Ayan, akala ko sasalubong dun kay Alice Guo kanina madaling araw. Okay, sige, maraming salamat. Let, so yan lang ang activity ngayon, ang schedule ng Pangulong Marcos sa Antipolo. So far, lakay, para ngayong araw, ito pa lang. Okay, sige. Friday naman, chill-chill lang. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, lakay at Mr. L. Wag kang sasayo, Sister L, kaya ka nadudulas alam po niyo mahabi kaya absent ito kahapon. Ayan, i-chichismis ko na, ha? Ayan, napilayan po ito. Mantakin po niyo mahabi ka ni habang naliligo kayo sa banyo, sumasayaw-sayaw. Ayan. Maniwala na naman sila sa'yo, lakay. Madulas yung paa. Ayan. Ang payatang sabon champion. Tapos nakahana shampoo. Ayan, ayan tuloy, nadulas. Ayan, butit konti lang, nadala sa hilot. Ha? Ikaw talaga, lakay. Mamaya totoo sabi mo, ay kaya pala sumasayaw habang naliligo. Pero lakay, eto, hindi matapos-tapos dahil si Alice Guo, pauubaya daw muna ng Senado sa Korte bago naman kunin ang custody. Ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, ipauubaya muna ng liderato ng Senado sa Korte si disminis Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero kasi ng pagka-uwi na sa bansa ng dating alkalde. Ayon kay Escudero, mas mananaig ang warrant of arrest na ipinalabas ng Tarlac Regional Trial Court kaysa sa warrant of arrest ng Senado. Kapag siya ay makapagpiyansa na, saka lamang nila kukunin si Mayor Alice para i-custody. Kung makapagpiyansa sa araw na ito sa Bamban, ay maaaring manlipat bilagad siya sa custody ng Senado. Sa araw ng Lunes, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Ontiveros ang hearing kaugnay ng mga pogo. Ito yung komite na kanyang dinaluan ng 2 beses bago siya tuluyang nawala. At asahan na dito nakaharap si Mayor Alice kasama ang mayor ng Sual, Pangasinan na si Mayor
Liseldo Dong Kalugay. Teka muna, ang bira naman kayo. Nachichismis na nga si Mayora kay Mayor Dong Kalugay ng Sual. Ihaharap pa. Ba't ihaharap pa? Anong kinalaman ni Mayor? Lumabas yung pangalan niya sa allegation na kasama daw siya sa tumutulong Mayor. Okay. At saka mag-business partner dahil ano yung pangalan ng kumpanya? Pinagsama yung pangalan nilang dalawa? Alicel Aqua Farm. Alicel Aqua Farm. Aba, Aqua Farm. Di may mga bangos dyan. Isda, Pangasinan yan, ha? Oo, mukhang yun yung nabanggit, pinagsamang Alice at Liseldo. Yung Alicel. So, natawa ako. Natawa ako. Hindi ko mapigilan. Parang kasing loud din. Di ba ganyan yung mga anak-anak minsan pinagsasama yung pangalan ng nanay tsaka tatay. Anyway. So, dahil lang doon, madadawit na si Mayor Dong Kalugay? Ang pakiwari namin, Mayor, doon sa pagsubaybay namin sa hearing, may mga impormasyon na hawak yung mga senador. Kaya lang gusto nilang i-confirm doon mismo sa mga taong nasasangkutang pangalan. Naku. Kumbaga, ibig sabihin may impormasyon at pwedeng may hawak ding papel o larawan. Kumbaga, tatanungin yung mga taong involved. Kasi, di ba, ilang beses tinanong ni Senador Jingo Estrada, si Mayor Alice noon pa. Mariin yung tanggi niya na wala ako boyfriend, sabi niya. Wala po. Baka BFF lang, ayan. At business partner nga naman. Hindi naman porke mag-business partner na, magsyota na. Sabi. Yun na nga, yun yung pagkakasabi niya. Di ba, sabi din naman ni Sheila Go kahapon, magkaibigan sila. Kaibigan si ate at saka si Mayor. Kaibigan sila. Di ko alam kung kapatid ko talaga. Ano masama doon kung sila magkaibigan? Kung sila Diretsang tinanong ni Senador Win kahapon na Mayor, sabi niya, diretsang tinanong ni Senador Sherwin Gatchalian. Ano sabi ni Senator? Ang relationship nila, sabi niya. Alam ko magkaibigan sila, sabi niya. Hindi sila mag-boyfriend at mag-girlfriend. Hindi ko alam. Laki Raymond, baka mamaya ganyan ka na magsalita. Ikaw masyado na, nahawa na rin, ha? Ikaw di ba, may Chinese blood? Ako meron Chinese blood, ha? Yun na nga, ang malupit kasi doon, siyempre, alam naman natin, may Chinese blood din naman si Senator Sherwin, kaya yung mga ganun, pagtatanungan kahapon, talagang diretsahan. Tinanong, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Sabi ni Sheila, kung ano yung relationship, kung mas higit pa sa magkaibigan, ang relationship nila Mayor Alice at ni Mayor Dong Kalugay. Nako, Kuyang Bricks sa Quijada, delikado si Kuyang Martin Boy Osaita, ha? Kumpare naman ito ni Mayor Alice Go, baka mamaya business partner ito, baka mamaya ipatawag din ito sa Senado. Anyway, sige. So, ipapabay mo na sa kore. Tama nga lang naman. Pero ang tanong dito, Raymond, itanong mo sa mga abogado dyan. Naku, di natin natanong kay Judge Jimmy Santiago kanina ng NBI. Kasi bailable itong kaso ni Alice Go, Raymond. Kung makapag-bail siya, di ba ang problema niya, yung security, kasi may mga death threats siya. Kung makalabas siya, wala sa custody ng mga otoridad, di mas delikado ang buhay niya. Hindi, kaya nga Senate agad ang kukuha sa kanya, Mayor, dahil yung warrant of arrest naman ng Senado ay buhay pa, nandiyan pa. At saka, kumbaga, alam mo naman sa estilo ng Senado kasi, unlike sa House, kasi, kung gusto kang i-detain doon, may takdang araw na let's say 3 months o one day, gaya nung nangyari kay Secretary Harry Roque, isang araw lang, 24 hours. Pwedeng ganon. Pero sa Senate kasi,
wala hanggat ayaw kang pakawalan, pwede di ba yung iba nga pinalilipat pa sa city jail para hindi na manatili doon sa detention facility ng Senado. Kaya lang sa napanood natin kahapon hanggang kanina madaling araw, mukhang cooperative na ang Alice Go at mukhang magsising along na Raymond, kaya dapat i-ready na ang videoke bar dyan sa Senado. Para hindi sintonado. Palagay ko, Mayor, naka-ready na dahil ang tagal nang nag-aantay nila Senador Risa, Senador Sherwin, Senador Jinggoy at yung iba pa nilang makasama ang senador na gustong-gustong matanong kasi nga, di ba, dapat nga tuloy-tuloy yung hearing. Yun, naudlot lang nung sila ay tumakas sa palabas ng bansa. Ayan, at wag nilang kakalimutan itanong, ano ba talaga si Alice Go? Siya ba ay member ng Chinese Mafia? Chinese spy? Ayan, at sino ang Pogo King? Ayun, yun ang dapat na malaman dito, Mayor. At marinig natin kung siya ay haharap. Lunes yung ina-expect namin, Mayor, dahil meron siyang schedule ang Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Gutierrez na siyang nagpasimula nitong investigation hinggil sa operation ng mga Pogo. Okay, maraming salamat, Raymond. Blockbuster sa Lunes ang Senado. Oo, sigurado yan. Kung matutuloy na makumarap itong si Alice Go, pati si Cassandra Leong dahil hindi natuloy kahapon dahil nga sabi nasa ospital daw. At pati siyempre huwag natin kaligtaan si Mayor Dong Kalugay ng bayan ng Sual sa Pangasinan. Ayan. Ito si RH38 Raymond Advance para sa DZRH. So una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Abay, Kuyang Martin Boy Osayta, ha? Mag-ready ka rin, Kuyang, ha? Baka ipatawag din, Banggit ka raw ng banggit kasi sa kanya. Pero sabi ni Den Makaranas Lakay, BFF, boyfriend forever. Ganun ba yan? Daming bayan. Baka mamaya, nababagin natin si Kuyang Boy Osayta, Kuyang Bricks, ha? Baka mamaya sabihin, naku, baka ano na yan, ha? Baka love triangle na yan. Alam mo lang kayo, isusumpa ka ng kaibigan mo. Ayun yung ating... pero thank you kay Sir Boy Osayta. Natikman ko po ang dalawang itlog. Ay itlog na may dalawang pula. Ayan, Ayun yung ating doktora ng ganyan. Pero alam mo bala kayo binabanggit mo kanina, narinig kita. Yung kinakausap ni Alice, sabi mo yung mga manok. Sa vlog niya yun dati noon. Sa vlog ba yun? Yung parang bye, gumaganon lang siya. Kasi akala ko bago yun. Pinakita niya lang kayong manukan niya. Ang dami niya pala lakay. Ang laki. May poultry din ba si Alice? Alam ko piggery. Meron lakay. Meron may din, poultry siya, tas yung ang dami ng... Nagsusupply sila ng mga itlog lakay. Kaya para nagpupunta ng Batangas. Yes. Ayan, tinatanong si Kuyang Boy Osayta kung paano nagkaroon ng dalawang pula ang kanya itlog. Ayan. Talaga ba lakay? Kasi nakita ko doon lakay, marunong siya, nagsosort siya ng from large, medium to small na eggs. Mahilig pala sa itlog. Mahilig sa itlog. Tapos ina-explain niya lakay, yung isang manok, kung gaano karami ang napuproduce na eggs. And then, yes, alam na niya yung ginagawa niya. Gaano karami ba ang nakakain na manok na patuka everyday? Ganon. Secretary Chula Aurel, gawin mong consultant si Alice Go sa agriculture. Kasi lakay na curious ako sa kanya. So, inisto ko yung YouTube channel niya at pinanood ko yung mga past vlogs niya. Ayan. Congressman Briones, ayan, sa piggery. Ayan, may piggery din kaya pero siya. Yung piggery niya lakay, hindi niya naipakita kasi during the time na sinushoot niya yun ay may ASF. So, ayaw niya daw ma-compromise naman dahil may ASF. Aba, si Aling Pilising. Aba, gusto malaman yan. Alamin mo natin ang kinaroon ni Sherwin Alfaro at may migay ng ay mapimigay mo, Sherwin, pera ba o sticker cash lang? Sticker at mayroong cash. Samahan mo ng, ng vitamins, ha? Vitamin E at vitamin R. Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Stickering Promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team.
Ninong Sherwin, ayan, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Biyernes? Ninong. Hello, Lakay. Oh. Wala tayong Zoom yata. Hindi ko mapasok yung Zoom. Pero, eto. Wala kang load. Sa ating area sa may harap ng San Felipe, Neri, Paris, dito yan sa Barangay Poblacion, sa Mandaluyong City. At unang dumating na nagpatikit ng, actually, hindi na nagtagal yung kanya sasakyan dahil papasok pa yung anak niya. Dinala na yung sasakyan. Dinikita na lang teaser sticker. Kuya, pangalan niyo? Gani Santos. Kuya Gani, yung palagi kayo nakasunin sa teaser. Oo, bago pala, madaling araw. Angel eh. Oo, talaga, mula sa Angel. Alam si Kuya Angel. Sino pa rin mga announcer pag ito oras? Iteo. Aba, bigyan ka agad na aginaldo si Kuya. Bigyan pa ng vitamins. Si Mayor Dayo yan, dahil si Mayor Dayo paborito, meron kang 1,000 pesos. At meron ka rin vitamin E and vitamin RC. At syempre, meron ka rin, actually lang yung grocery natin, naubos sa kanina pa kay Angelo Palmones. Ba't mo inubos? Sa kanina madaling araw. O dyan sa harap ng MBC, pero meron ko yung t-shirt tsaka umbrella ng Visa Asia. Okay na yan, birthday ko ngayon, tama-tama yan. Aba, happy birthday Kuya Gani. Happy birthday po. Gani Santos. Oo. Ilan taon ka na, Kuya? Happy birthday sa inyo, Kuya Gani. Ilan taon na lang kayo? 74. Aba, batang-bata pa. Oo, matikas pa. O kaya pala, magpapainom ito mamaya. Ayan, tama-tama ha. Bote. Oo. Sherwin, dahil birthday ni Kuya Gani, dalawahin mo yung vitamin E niya. Bigyan mo ng dalawa. Dalawang vitamin E. Yes. Sige lang kayo, dalawang vitamin E. Yan, para sa yan, para sa bisita mo mamaya. Thank you, Mayor. Teka muna, sandali lamang Kuya Gani. Ayan, para I love you. Dagdagan mo pa na isa. Ayan, gawin mo tatlo. Oo. Tatlong vitamin E. Baka mabitin yung mga bisita niya. Para malasing daw. Hindi naman. Huwag magpapakalasing. Ayan, sayang wala kang video eh. Ayan. Oo, ayan. Kaya naman, masaya-masaya. Pang-condition na lang dito. Baka isang barangay ang painuin mo niya, Kuya. Pang-condition daw. Iba yan ah. Padat pa yata ito. Maraming salamat kayo, Gani. Pero may isa pa, taxi driver naman. Kumamol dito, pangalan mo, Kuya? Arles Osaraga. Kuya Nestor? Arles Osaraga. Arles? Osaraga. Arles, ang pangalan. Ayun, Arles. Ba't Arles? Arles, di ko po alam. Hindi ko rin alam. Ba't yun ang pinangalan ng nanay niyo sa inyo? Yan ang pinapangalan sa akin. O, pang Arles, yung pang mga teenager na pangalan yun, you know? Ilan taon na? 53. O, tignan mo, parang 52 lang. Kaka-birthday ko lang eh. Baka kaka-birthday niya lang din doon. Pasensya na ko eh, tapos na pala ang birthday mo eh. Bigyan mo pa rin. Bigyan ng vitamin E. Meron din ng vitamin E, tsaka meron din vitamin RC. Wala pa. Sandali lang. Atat na. Wala pa daw inaabot, Sherwin. Sino may paborito mga announcer? Dio, makalma po. Aba, ibigyan ka agad ng vitamins yan. Maraming salamat po sa DCRN. Wala pong anuman na, Kuya. Ingat. Ako mukhang magbabarik tong dalawa mamaya dahil meron silang vitamin E saka RC at parehong birthday. Kaya naman maraming salamat sa inyo sa patuloy ng pagtutok sa Lisa H. At syempre sa mga nais panalo ng 1,000 pesos sa Motovlog sa Lisa H. Maximum Cash Promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Ganito po ako sa DCRS, mga habigan. Masayahin po kami. Tsaka araw-araw dito ay Pasko. Pasko, yes. So, kahit 110 days lakay, medyo matagal-tagal pa yan, pero matagal na tayo namimigay ng pamasko. Yes, panata natin yan. Basta ang gagawin nyo lang po, sa DZRH lang kayo makikinig. We give love on Christmas Day. We give love even though it's not Christmas. Everyday pala. Yes. Sandali lamang, Edniel Parosa, at batiin ko lang ng happy birthday muna, ha? Ayan si Principal. Birthday pala ni Principal. Talaga? Yes, Principal Tessa Medina ng Pasig. Ayan. Pag Principal lang kayo, naisip ko Senator Villar. Senator Villar, ayan.
Wala na ang pagiging principal ng Senado, ipinasa na yata kay Senator Loren Legarda. At si Principal Tessa Medina, birthday niya ngayon, pero ang kanyang BFF, Sister L, magbe-birthday naman bukas. Aba, dapat isang handaan na lang yan para tipid. Sa isang celebration na lang yan, ha? Abay, kaya sila ay nagbabatian. Happy birthday kay paring... Ikaw kung makatawa. Greetings. Ayan, sige, ayaw mo ng Tagalog. Ginigreet nila yung isa't isa. Ayaw mo ng binabati, ha? Ayan. Kasi pag ikaw nagsama. Ikaw talaga masyado ang green-minded. Ayan. Parang suot mo ngayon, naka-green ka eh. Ayan. Baka sabihin bigay ito ni Attorney Maneses Manscarpio. Oo nga, kasi kulay green eh. Ayan. Ang bumabati kay Principal Tessa Medina, Sister L. Sino lakay? Ay eto. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Oh. Yes, ayan ay si Noel Medina is the name. Ayan. Happy birthday din kay Kuyang Limuel Pamintuan. Aba, Secretary Benhar Abalos ang bumabati sa kanya. Oh, talaga. Happy birthday. Happy birthday rin Kuyang Dr. Meryl Hilbena. Binabati ng mga brethren sa TM Kalang Masonica Lance. At happy 85th anniversary. Uy, 85th anniversary, parang di siya array silang Sister L. Oo nga, sino yan lakay? Happy anniversary kina Mama May C. Ayan, Mama May C. President, CEO ng PBCom. Philippine Bank of Communications. Wow! Happy anniversary po. Kasi halos kasing edad pala ng RH lakay. At syempre, buwabati ang security team ng PBCom. Sinamista apo ko yung General Manny Kakdak ba? Mama Macy, alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Judge. Aba, birthday pala ni Judge. Judge Rodrigo Juna Pascua. Aba, binabati ni Kuyang Ronel Abara. Ayan, magpapainom dito siya ng Emperador Coffee Brandy. At happy birthday din kay Boston Sanchez from Kuyang Ram de Mesa. At kanina ini-interview ni Sherwin, si Kuya Gani Santos na nagse-celebrate ng kanyang 71st birthday. Sandali lamang, Edwin Parosa, Edwin Duque, ha? Abay, teka muna, si Senator Lito, lapid-lapid. Abay, gusto raw bumati, ha? Oo. Abay, ata si Mama Marisa Lapid, ha? Si Lorna, di ba bumabate? Aba, tignan mo naman ang galing ha? Parang lang to, parang Secretary Cesar Chavez din ha? Ayo nga, congratulations kay Secretary Cesar Chavez. Graduate na para ikaw. Ayan, graduate na, nag-do-doctorate pa, masteral pa, ha? Ayan. Congratulations sa Mark Lapid, ang Chief Operating Officer, COO ng CHESA ngayong araw. Si General Manager Mark Lapid ay gagraduate ngayon sa Doctorate Degree in Business Administration. Oh, wow! Sana all. Sana all nakapag-PhD na. Alam mo, gusto ko rin yan para matawag din akong doktor. Gusto ko yung gusto mo lang para matawag kang doktor. Doctorate Degree in Business Administration mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Oh, congratulations. Congratulations GM Mark Lapid. Alaba tayong sisig dyan. Alaba tayong buro dyan. Ayan. Buro. Sa kanila yun lakay, di ba? Kilala yun sa kanila. Mikene Abe, ha? Ayan, congratulations GM Mark Lapid from Senator Lito Lapid. At mula rin kay Senator Florante Rosales. Senador na pala yun si Sir Flor. Nahawa na kay Senator Omeng Manlangit Pimentel yan ha? Oras, Sister L. It's 9:18. This time check is brought to you by... Pero mga kuya, mga ate, mga lolo, mga lola, ha? Ikaw ba kuyang Placy Chavez? Ayan, abay kuyang Gabi Lopez, ha? Hindi yung boss din na Tunying tsaka Jerry nung araw. Ayan, ibang Gabi Lopez ito, ha? Abay, problema niyo ba ang blood sugar level po ninyo? Kuyang Aman Tosino, ha?
Kayo ba ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom? Aba, ingat mga kuyang mga ating mga lolo, mga lola dahil maaring diabetes na po yan. Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya para makaiwas, mag-exercise, parang Manding Bahakan, parang Nol Rodriguez, Lito Panapag at syempre tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Oy boy Castoy, Pericacho, Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa lahat ng Mercury Drug at Watson sa drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. At paalala, Mr. Professor Boy Benessa, mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na... Ikaw talaga, Lakay. Inaano mo pa talagang, love team. Pero Lakay, batiin muna natin, i-congratulate natin. Sino? Ang lolo na. Yan, congratulations. Lolo na daw siya. Sino? Sabi ni Vic De Leon Lima, congratulations to Miguel Alfonso Lima and Diorelia Tan Lima for having a healthy baby boy today, September 7. Oh, congratulations. Kita mo, sabi niya Attorney Vladimir Amir Putin Pilais Momo, Abay kung tatanggapin mo raw ang kung ikaw ay magiging artista ng Viva Max, meron ng title sa iyo, Sister L. Ayan, para tamang-tama dun sa mga sexy movies ng Viva Max, Panginoon ko kahit ano na naisip ng mga yan. Ang babaeng nadulas sa banyo. Sabi sa'yo, Lakay, naniniwala sila sa'yo. Totoo naman kasi. Aminin mo na. Ayan. Good morning, Mr. Noel Medina. Ayan, Mr. Amani Kakdag. Mr. Good morning, Michael Guy. Napakapangit ng Kuyang Joey title Soriano. ko, Anong gusto mo, Anong title ang gusto mo, Ayan, okay lang, di bali na. Hindi naman po ako mabibiba box. Hindi ako tatanggapin doon. Bawal doon ang bungis-ngis. Ay, hindi. Alam mo, Sister L, mabenta ka siguro pagka ka doon. Ano ka bala ka? Alam mo kung bakit? Bakit? Mamaya pagka banit natin, tapusin mo natin itong mga report. Okay, sige. Puntahin muna natin si Edniel Parosa, Lakay. Patawin mo natin ang mga report kay Edniel Parosa. Of course, Alice Guo pa rin tayo. Si Alice Guo mananatili sa Campo Crame habang hindi pa nakakapagpiyansa. Ayon po yan sa Philippine National Police. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nakatutok pa rin tayo dito sa tapat ng PNP Custodial Center dito sa Campo Crame. Maranatili nga sa custodial facility ng Philippine National Police itong si Bamban Mayor Alice Guo habang hindi pa siya nakakapagpiyansa. Ganito yung magiging senaryo kung tututuhanin ng kanyang kampo ang binabanggit ng kanyang abogadong si Attorney Stephen David na ayaw mo nang magpiyansa ni Guo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni David na gusto mo nang manatili ng kanyang kliyente sa detensyon ng Campo Crame at ayaw mo nang asikasuhin ang piyansa. Pero Lakay ngayon lamang dito kasi nakatutok tayo sa tapat ng gate mismo. May mga counting pagkilos na at may mga pumapasok na kanina may nakita tayong coaster at after nun mayroong gray na van na huminturi sa tapat. Pagkabat hindi natin batid kung sino-sino itong mga ito, nakumpirma ng mga reporters dito sa tapat Lakay na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay susunduin itong si former Mayor Alice Guo para ihatid doon sa korte sa Capas Tarlac. Pero sa sinasabi ng kanyang abogado ay hindi sila o mag-file sila ng motion to maintain status quo para hindi makapag-bail at manatili dito sa detention facility ng PNP ay ang sinasabi ni Police Major General Leo Francisco, ang hepe ngayon ng CIDG, ay kailangan pa rin mag-appear nitong former mayor o yung sinipang alkalde doon sa korte sa Capas Tarlac na nagsilbi ng arrest warrant sa kanya dahil sa umanay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nauna nang sinabi ni Guo na siya ay panatag at mas at least kumbaga
dito sa presensya ng DILG at ng PNP, bagamat hindi ito yung tahasang o diretsahang rason o bakit ayaw niyang mag-bail sa ngayong araw na ito ng Biyernes. Ano mga oras ngayon, Lakay? Ano mga oras ngayong araw? Inaasahang darating. 9:30 na. Yung lawyer o yung attorney Stephen David, nito nga si Alice Go, para i-check yung kanyang kalagayan at mamaya susubukan nating mahatak dito sa harap ng custodial facility para alaman yung update kung hindi magpapasa nga o hindi mag-appearance. Go, kung ito nga binabanggit General Francisco na still kailangan pa rin mag-appear before the court. Itong si Alice Go. Nakabantay lang kami rito, Lakay, at inantay namin na lumabas itong mga binamagit nating individual. Yes, saang apartment ilalagay si Alice Go? Doon sa tinirhan ni Senator Jinggoy, Senator Bong, o si Senator Laila de Lima? Yan. Oo, wala namang specific, Lakay, na binabanggit, pero most likely doon nga sa same kay Senator de Lima dahil dito yan sa may ladies section kumbaga ng ng detention. Ito yung same compound, of course, Lakay, na pinaglagakan doon sa mga binabanggit mong high profile inmates before or personalities. At sa ngayon, yun pa lamang yung impormasyon natin maliban doon sa fact na sinabi ng PNP na yung kwarto niya, sariling kama, sariling CR, electric fan, yun lang, at walang gadgets o kung ano man. Bawal ang cellphone, walang radyo, walang TV? Bawal, Lakay, kahit yung earphones o AirPods kung tawagin. Bawal yun. Kaya kaninang madaling araw, pagpasok dito, kinapkapan siya, air inspection, at lumalabas naman doon sa kanyang paunang medical examination na normal yung kanyang blood pressure at oxygen level. Patay na rin doon sa pahayag ni Police Colonel Jing Fajardo ng kanilang tanungin na kaninang madaling araw. Yung mga picture niya, parang tumaba pa siya parang lumobo yung mukha niya. Kasi maiksi yung buhok niya, Lakay. Ganun ba? Okay. Oo. Yung maliban dyan, Lakay, sa buhok na definitely nagbago, wala nung muli natin siya nakita sa Senate hearing. Ang binabanggit ng PNP ay may pagtanggi sa kanilang bahagi na nagparitoke itong si former mayor sa pagtatangkang makaalis. Sa katunayan, mismong siguro nga ay nagsasabi kahapon, gusto na rin niya talagang sumuko para harapin yung kanyang mga kaso. At ngayon nga, binabagik na mayroon siyang death threats na kinaharap. At sabihan natin, Lakay, itong development coming from the CIDG na Edniel, kanino nang gagaling daw yung death threat? Sa mga taga-Pogo o yung mga opisyal ba na maaari maibulgar, yung mga tumulong sa kanya? Specified ba kung kung sino yung kanino nang gagaling ang mga threat? Palalakay Ang kanina, kausap ng reporter si Colonel Fajardo na natutulog pa ata o nagpapahinga pa ata dahil wala rin tulog itong mga ito kagabi. Binabanggit niya, Lakay, sa PNP side ay wala pa talaga silang batid kung saan galing yung binabanggit ni Alice na threat sa kanya. Dapat hindi pa siya talaga matanong ng detalye, mabiga dahil wala pa siya abogado hanggang kaninang madaling araw. So ngayon pa lamang siya magkakaroon ng physical na kasama ng legal counsel at mamaya siguro ay mas mabibigyang linaw pa yung mga bagay na yan. Pero ito nga, inaantabayan na natin kung lalabas dito yung CIDG na kukunin uman siya at kailangan physical na iharap doon sa korte sa Kapas Tarlac. Kung makakapagbiyan siya, rekta na sa Senate Sergeant at Arms yung kustodiya ni Alice Go dahil PNP ang natasang pumuli sa kanya noon at i-turn over siya sa Senado. Pero hindi nga magpapiyansa gaya ng binabagit ni Attorney David. Dito muna sa custodial facility na Campo Crame, Lakay. Okay, nga Rud. Maraming salamat. Mula rito sa PNP headquarters sa Campo Crame sa Quezon City. Ito, si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naragsak nga panagkasangay, Hermana ating May Soriano ng Lawaga City. Malapit ka na maging dual citizen, Hermana, 59th birthday, Sister L. Binabati ni Berwal Sipulo, Joey Soriano ng Lawag Lads at mga brethren, mga Hermana sa Lawag City Lads. Lakay, dapat ang tugtog mo kay Alice, babalik ka rin. Hindi, bumalik na nga. Ayan. Dapat nga ang tugtog dyan
Nasa na yung... Kahit tagal mong nawala, babalik ka rin. Dapat ang atupin celebration. Ano ba, Lakay? Celebration talaga? Oo, kita mo naman, nagse-celebrate siya. Talagang natuwa siya, di ba? Very celebrity ang Peg. Ayan, report muna mula kay Edwin at ito naman, Milky. Lakay. Ilang bahagi ng Malabon, apektado pa rin ng baha. Hanggang ngayon may baha pa rin. Medyo umiinit na. RH23, Edwin Duque, ano-ano mga lugar ang may baha pa rin dyan? Edwin? Tama, Liga Verde, bagamat palutang-lutang na yung haring araw. Wala pa kanina umaga. At pero nakakaranas na mainit na panahon yung mga bahagi nagkakabanaba. Pero may mga ilang lugar pa rin dito sa Malabon. Yung medyo nagkaroon pa rin. Edwin, sandali, maputol lang kita ha. Ayan, sabi mo umaaraw na at pwede na magpatuloy ng labada. Ayan, kasi panawagan na rito. Kasi may nadaanan ko sa Bendia kanina, Sister El. Diyan sa may tulay. Ayan, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay. Abay, nagsasampay na dun sa ano na. Meron ba ako sila nagpapatuloy na ng labada, damit ha? Kaya panawagan natin sa Pasay City, sa mga DSWD at Secretary Acosar. Ayan, pwede ba, Mr. President, unahin natin bigyan ng libreng pabahay? Yung mga nakatira sa mga nasa kalsada, yung mga nasa ilalim ng tulay, pwede ba sila ay unahin natin? Tsaka ang delikado, Lakay, kasi dyan dito sa area ng Buendia, paggabi na, minsan tatawid sila bigla na ang dilim ng kalsada. Baka risky yun, Lakay. Okay, proceed, Edwin. Mayor, yung bahag natin nadaanan kanina, ito yung dahil na rin doon sa pagdamag na pagulan. Lalo na rito sa bahagi ng patungo ng Valenzuela, ito sa Tulan, sa patungo ng Pulo. Ang ilang parte naman ng Panghulo at yung Panghulo Road at mga ilan naman sa bahagi ng Dampalit. Habang walang tubig baha, yung ilang lugar naman dahil lahat na pampisyon ay nagawa na ng tuyo na yung lupa dahil kahapon ay pinakargahan na itong si Mayor Jenny Sandoval. Lahat ng mga pumping station ay pinaghakot ng mga kurot at isa-isang hinatid para wala umanong dahilan ang mga operator na hindi gumagana yung mga water pump. Ito yung dahilan din kung bakit diniklara walang pasok sa araw na ito ang Malabon dahil na rin maliban sa high tide ngayong tanghali ay inasa may mga pabusog-busog pa rin mga pangulan dulot ng habagat. Samantala may pasok naman sa lahat ng atas naman ng publiko at privado, kakalukan at nabutas. Habang sa Valenzuela ay gamit pa rin ng ilang mga residenteng binaha mula sa Veteriales. Yung ilang paaralan, kaya hanggang ngayon ay may mga ilang na pa rin yung ibang lugar sa Valenzuela dahil magkatabi lamang ngayon ng Bikawayan, Bulacan na hanggang ngayon ay mga nakakaranas pa rin bagbaha. Kaya yung ilang paaralan dito sa Valenzuela ay patuloy na ginagawang evacuation center. Okay nga, Rod. Yan ang update. Wala pa rin dito sa Kabanaba. Ito kinagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Good morning, Captain Boots Soriano. Ayan, sabi rito, iba talaga si Sister L. Habang tumatagal, lumalakas ang kanyang appeal. Aba naman. Thank you so much po. Wala po akong pambayad Kaya nga gustong kunin na ito sa sa Batang Quiapo ha. Ayan. Kaya lang di pa makuha ng role. Sa Viva Max, ayan, merong madaling gawa ito ng role. Lakay, kapag kailangan ng reporter sa Batang Quiapo, pwede ako dyan. Akala ko reporter sa Viva Max. Wala reporter doon, Lakay. Land Registration Authority pinakilos para isagawa na ang forfeiture proceedings sa mga real estate assets ni Alice Guo. O nga pala, paano nga pala yung mga ganyan mga properties niya, kung ang fruits of the poisonous tree, ika nga, ayan, kukumpiskan ba yun ng gobyerno? Commissioner John Lumagi ko yang, sir, At good morning, Justice Sam Martiresa. Paano nga pala ito, Justice? May mga kaso sa ombudsman itong si Alice Guo. Dismiss na siya. Ayan, as mayor. Ayan. Oo nga, paano ba yun, Lakay? Tuloy pa ba yung mga kaso niya? Ayan, kung may kinalaman sa kanyang pagiging isang public servant. Pagiging public servant, pagiging mayora. Aris number 12, manang Milky Rigunan, please kami. Milky.
Lakay at Sister L, dapat magsagawa na ng forfeiture proceedings ang Land Registration Authority o LRA sa mga real estate assets na nasa ilalim ng pagmamayari at nakapangalan kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Itong apela ni Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Margarita Nograles matapos maibalik sa bansa si Guo at maharap sa iba't ibang mga kaso. Ang kay Nograles, malinaw sa ating saligang batas na bawal ang pagmamayari ng mga ito at hindi naman sila Pilipino. Sabi ni Nograles, sinasamantala naman nasa likod ng illegal POGO operations ang ilang loopholes sa ating mga batas para makapagkamkam na maekta-ektaryang lupain. Dagdag pa ni Nograles, dapat mabilis ang aksyon rito ng LRA para masecure na ang mga naturang lupain at ari-arian pabor sa gobyerno. Gate Nograles, kailangan ng koordinasyon ng LRA sa iba pang ahensya ng gobyerno para mahinto na ang mga criminal elements at masangkot sa POGO na makakuha ng mga ari-arian sa bansa gamit ang pera mula naman sa human trafficking at money laundering. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Aba, ang daming napapansin. Hindi ko napansin yun, Sister L. Nakita ba, sabi niya, ang talas ng mata ni Atty. Manny Gaite, ha? Bakit? Sabi niya, Lakay, bakit Starbucks ang bag ni Alice Guo? Actually, sabi nga ni Victor De Leon Lima, ang ganda ng bag ng lola mo. Kasi Lakay, uso yun yung mga ganong bag ngayon. Pero Lakay, eto, meron tayong flash report, Lakay. Sandali lamang, flash report ba yan? Ha? Abay, sino may flash report? Flash report. Flash report. Ito Lakay, dahil kung kanina at sa interview ng 2x2 sinabi ni Attorney David ay magfa-file sila ng ano ngayon Lakay? Yan sa bail. Hindi, para hindi mo na makapunta sa korte sa Tarlac, Lakay. Yung binabanggit kanina. May binanggit siya Lakay na may file sila. Hindi piyansa Lakay. Pero ito Lakay, si Alice Guo nakalabas na ng Campo Crame para humarap sa korte dyan sa Capas Tarlac. Okay, sige. Asan? Mamaya Lakay, binasa ko lang. Abangan natin ang buong detalye mamaya. Ito ang report ni Bala Gonzales. Ayan ang flash report, ha? Ayan. Flash report. Flash report. Haba na ng pila. Ayan, saan ang pila? Saan ang mahabang pila? Ang mahabang pila Lakay. Aba, ito Lakay. Alam mo naman sa ating mga kababayan, gustong-gusto nila to. Kahit ako, kapag may malapit, pupunta ako. Pila sa Kadiwa Center sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City. Umabot na daw Lakay dyan sa Maynila Road. Ha? Gaano kahaba ito? At Isang kilometro na ba yan? Gaano karami yung nakapila? RH5 Val Gonzales. Val? Umabot lang naman dito sa Nia Road o sa labas na ng compound ng ahensya. Itong pila ng mga bibili ng murang mga produkto agrikultura na galing sa iba't ibang mga probinsya. Blockbuster Mayor of Sister L. Itong 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas dito sa tanggapan ng National Irrigation Administration dito sa Quezon City. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagpapalawak ng Department of Agriculture sa kadiwa ng Pangulo Program, hindi lamang dito sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Bukod sa 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas, ay mas mura din ng dihamag ang karne ng baboy na 300 pesos. Wow. 300 pesos lamang kada kilo yung presyo rito kumpara doon sa 350. Yung iba nga 380 pesos na yung kada kilo ng karne ng baboy doon sa ibang mga palengke. Ditong huling linggo ng buwan ng Agosto ay inihayag ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na target nila ang 6 na kadiwa ng Pangulo na bubuksan ngayong buwan ng Setyembre. Ako si Bay Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bala Gonzales. Yan ang sinasabi natin, Mr. President. Ay, nayunampay apo. Ayan, kaadom, itikwa, Kadiwa Center, tapno, adamagatang nalaka. Ayan, ang sabi ko, Sister L. Yung itsura, ano yun? Bakit hindi ko alam? Ang sabi ko, ayan, Mr. President, abay, dagdagan po ang pagtatayo ng mga Kadiwa Centers. Ayan, para may mabibilhan ng ating mga kababayan ng murang bilihin. Bigas. Mura. Ayan. Mura Lakay at the same time sariwa. Yes, ayan.
Secretary Chulaurel. Francisco Chulaurel. Lakay, nandiyan yata si Edniel para sa detalye ng ating flash report si kanina. Si Edniel lumabas na. Ayan. At naka-convoy. Alan, okay, Edniel, saan nasa EDSA na ba si Alice? Saan ba dadaan? Sa Skyway? Alice Gu at convoy, lumabas na ng Camp Crame. Edniel Parosa, please come back. Edniel. Lakay, pasado alas 9:40 ngayong umaga, nakalabas na dito sa PNP headquarters sa Campo Crame itong convoy ni Alice Go. Tama, Lakay, yung una nating binanggit na impormasyon, at kinuha siya ng CIDG kasama itong kapulisan para physical na iharap doon sa korte sa Capiz Tarlac. Bigyan mo lang ako, Lakay, ng kapirasong oras. Pakinggan natin, nagsasalita ngayon si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Putol-putol. Edniel, di maintindihan eh. Edniel, sabi mo na lang kung ano yung sinabi ni Colonel Fajardo. Okay. Ayan na. Ano yung sinabi niya? Mahina yung boses niya eh. Yung pinakahuling yung binanggit, Lakay, ay kaugnay doon sa death threat. Wala pa rin silang konkretong informasyon patungkol sa death threat. Pero definitely, kapag nandito pa rin si Alice Go sa kusulian ng PNP, ay protektado siya. Yan ang siniguro ni Fajardo. So bakit yun yung pagdaroon ng pagkakasabi niya, Lakay? Dahil sa bahagi ng PNP ay wala silang alam doon sa unang sinabi ni Attorney Stephen David sa DZRH na ayaw magpiyansa ni Alice Go para manatili nga siya dito sa PNP headquarters. Ibig sabihin, ang pagkakaalam pa rin ng PNP... So parang mas gusto na nasa kustodiyo ng PNP kaysa nasa labas. Dahil sa death threats. Yun yung sinabi ni Attorney David sa interview ng DZRH. Pero ang general knowledge ngayon ng pambansang pulisya, dahil on the way na ang CIDG at si Alice Go sa Capiz Tarlac, ito'y bahagi ng normal na proseso para iharap yung na-arresto doon sa korte na nag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Doon sa korte, pagharap doon sa korte, may kalayaan itong kampo ni Alice Go na mag-file o magpiyansa para siya pakalaya mula sa custody ng PNP. Pero once na mangyari naman yun, walang dapat ipag-alalay ating mga kababayan na baka takasulit si Alice Go sapagkat didiretso naman siya na sisilbihan ang arrest order ng Senado. Tatanggap lang natin, Lakay at Sister Ann, tatanggap lang natin ang text message mula kay General Leo Francisco ng CIDG. Confirmed na kasama siya doon sa convoy ngayon ni Alice Go at sila ang namumuno para bantayan, bigyan seguridad itong dating mayor at papunta na nga ngayon dyan sa Capiz Tarlac. Kanina nakita natin si Attorney Stephen David pero kumaway na at hindi na nagbigay ng pahayag. Kaya narinig natin kanina tinig bahagya ni Colonel Attorney Jean Fajardo ang tagapagsalita ng PNP. So yan ang pinakahuling kaganapan dito, Lakay, sa Campo Crame. Walang nakasunod na media doon sa kanilang convoy. Nasa tayo nandito sa nasa tapat ng custodial facility. Yung mga videos na pinakahuli kong itinadala dyan, kung naipakita ngayon sa RH. Yes, ang ginagamit na. Piniplay natin. Yan yun, Lakay. Yung PNP poster, tapos may mga maliliit na van pa. Yan yung mga sinakyan ng Alice Go at kanina batay doon sa ating obserbasyon ay hindi kasama doon sa convoy si Attorney Stephen David. Marahil siyempre bilang bahagi ng legal team ay baka sumunod na rin along the way itong kanyang abogado. Latest mula rito sa PNP headquarters, balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kita mo yung gate na yun na Sister El. Lakay. Ilang beses na rin ako nakapasok dyan. May mga dinara tayo mga kaibigan dyan. Mahigpit dyan eh. Ayan, dadaan ka doon talagang, sa... may screening. Mahigpit ang screening dyan. Sandali lang mga Boy Kulot, ihabol natin itong report ni Boy Gonzales. Grace Vera Sansano, hindi nakasunod sina Edniel. Alam mo na, salubungin mo. Abangan mo na dun sa Capiz Tarlac. Grace Vera Sansano, ha? Bantayan mo na. At tingnan mo yung mga kababayan niya sa Tarlac, sa Bamban. Oo, kaya pwede ka mag-ano doon. Baka nakaready yung mga stream na, welcome back, Mayora. Alam mo ba, Lakay, we love you. Meron siya dun sa video niya na napanood ko dati, meron siya na mamalengke
siya, tapos kumpare niya yung nagbebenta ng karne ng baboy. Ganun lakay. Alam mo, pagka mayor ka, marami magiging gusto nga ako na marami kang kumpare, ha? Ay, pare. Dahil maraming kukuha sa'yo nga, ninong sa kasal, ninong sa binyag. Boy Gonzales, naku, 87 POGO workers mula sa Porac, Pampanga at Bamban. Dumating na sa NAIA para ipa-deport. Allah, 87, ha? Ito yata yung parte na nalakay. Kasi di ba isasara na ng tuluyan ng POGO. Alam mo yung mga POGO workers, takot maibalik sa China, ha? Dahil di ko alam kung bite ang parosa o grabe ang kulong doon. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Lakay, Deo, Sister El, lakay, nadagdagan ng isa, 88 na. Parang na-aresto sa magkakaiwalay na operasyon sa iba't ibang POGO hub ang ipapadeport sa palabas ng bansa. Ayon kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, sakay ng dalawang bus inihatid ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa NAIA. Sinabi ni Cruz na ang mga naturang dayuhan ay mula sa nadiskubreng POGO hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sinabi naman ni PAOK spokesperson Winston Casio, ang kalahati sa mga Chinese national na itidadalhin sa Pudong, Shanghai, habang ang iba naman ay sa Xi'an na China. Alas 10 na umaga ngayong araw ang kanilang flight pabalik ng China. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Alam mo, Sister Ella, nakaawa din itong mga POGO workers. Alam mo kung bakit minsan hindi nila alam na ganito ang papasukin nilang trabaho. Naalala mo yung mga Pilipino na naging biktima dyan saan napunta ng Myanmar? Yung mga ano din to lakay mga sila. May babae, may lalaki. Biktima lang din sila. Dumaan ng Thailand, ganyan, dumaan sa border. Yung mga hindi pinangakuan ng magagandang trabaho, sweldo, mga ganyan. Illegal sila lakay, illegal workers. Ganyan din yung mga Chinese sa totoo lamang po mabigan. Dapat ang parusahan dito yung mga leader, yung mga nagdadala sa kanila dito, yung mga nagpapadala. Yung mga nag-ooperate ng mga ganyang illegal POGO na nang i-scam. Sandali lamang, Nicole Lopez, standby UL Reyes, standby Viva Max. Oras, Sister L. 4 na minuto na lang, alas 10 na. Bakit ang tagal ko na nakasama itong si Sister El Mahabigan pumila din pala ito sa Pinoy Big Brother. Chinismis mo na naman. Sabi ko sa'yo sa atin lang yun sige, hanapin ko yung picture ko, ipapakita ko sa'yo kung pang ilan libo ako. Sa ating balitang negosyo, halaga ng piso lumakas kasabay ng anunsyong bumagal naman ang inflation rate sa bansa. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez, Puyawan. Nicole? Kasabay ng anunsyo sa bumagal na inflation rate para sa buwan ng Agosto, lumakas din ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 56 pesos and 21 centavos kada US dollar. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, lumakas ang halaga ng piso kahapon ng 37 sentimos mula sa 56 pesos and 58 centavos na palitan noong Miyerkules, September 4. Sa isang interview, sinabi ni Security Bank Corporation Chief Economist Robert Dan Roses na ito'y dahil sa agresibong Fed cut ng Estados Unidos na sinabayan pa ng bumagal na inflation. Sa katunayan, humina ng 0.10% ang halaga ng dolyar nitong mga nakalipas na araw na sinabi ng mga analyst na masyadong mababa na hindi naitala simula noong August 20. Sa Reuters reports, magiging krusyal ang araw na ito para sa US dahil nagpalit ng estratehiya si Fed Chair Jerome Powell mula sa laban kontra inflation sa pagprotekta ngayon sa mga empleyado upang hindi mawalan ng trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal naman ang inflation rate ng Pilipinas noong Agosto sa 3.3% mula sa 4.4% noong Hulyo at 5.3% noong Agosto 2023. Ipinaliwanag ng BSA na ang pagbagal ng inflation rate noong nakaraang buwan ay resulta ng mabagal ting pagtaas sa presyo ng pagkain at pampublikong transportasyon.
Ang nasabing datos ng inflation rate ay pasok na rin sa target inflation ng gobyerno sa pagitan ng 2 to 4% at sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 3.2 hanggang 4%. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 21 centavos kada US dollar, habang naitala sa $72 and 69 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, good news yan, Miss Nicole. At ito pa ang good news, Sister El. Sabi ng ninong mong Michael is my guy. Oy, hello po sa aking ninong na may padolyar. 56 pesos ang palitan ngayon sa opening ng 50. Bumaba trading. Na, umina na nga talaga lakay ang dolyar. Yes, lumalakas na ang piso. Lumalakas ang piso. Yan, aba. Ngayon lumalakas ang piso laban sa dolyar. Sana bumaba din ang presyo ng langis. Ayan. Ay, oo, lakay. At ipantay man lang kahit na malapit-lapit doon sa ano yung sinabi ni Colonel Ariel Querubin nung ma-interview natin. Abay, ang per liter sa Indonesia ba 40 pesos, dito 60 pesos, 60 plus. Ano dito lakay? Ang laki ng difference. Depende lakay pero 'di ba makadalasan 60 plus. At alamin natin ang latest sa Metro Manila mula kay Yuel Reyes. Yuel, please come in. Good morning, Lakay, Sister El. Abiso nga sa ilang mga residente sa Malabon City. Simula ngayong oras, alas 10 na umaga hanggang sa pagitan ng hanggang alas 3 ng hapon ay mawawalan ng kuryente sa ilang lugar. Partikular dyan ang bahagi ng sa mga barangay ng Baritan at Muzon. Partikular ang bahagi ng Ilang-Ilang Street, Karilagan Street, Kagitingan Street at Kaunlaran Street. Ayon sa Meralco, ito ay dahil sa isasagawang replacement ng pole at relocation ng ilang mga pasilidad. Samantala, makararanas naman ng water interruption ang ilang barangay sa Caloocan City at San Juan City. Una na dyan ang sineserbisyoan ng Maynilad. Yan ay mula Barangay 41 hanggang Barangay 45 na magsisimula mamayang alas 11 hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, line maintenance din ang isasagawa para naman sa sineserbisyoan ng Manila Water sa San Juan City na magsisimula alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala sa lungsod ng Malabon, aabot sa 9 na pumping station ang naabutan na ng dagdag na diesel. Ito'y para sa tuloy-tuloy na matiyak na maayos ang operasyon ng mga ito. Tinatayang aabot sa 1,500 litro ng diesel ang naidagdag sa iba't ibang pumping station. Bukod pa rito ay muling nagbalik operasyon na rin ang Magsaysay pumping station sa Barangay San Agustin matapos itong masira nitong kasagsagan ng bagyo. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. At alam niyo ba kung paano pumasok sa Viva Max? Maging Viva Max Babes? Hindi po katulad ng pagpasok sa Pinoy Big Brother. Ayan. Lakay, nakita ko na yung picture ko. Nasi nila ni Sister El. Grabe ka. 9,000 plus pala. 9,400. Ito kasi lakay, malabo na yung picture dahil low quality yung picture talaga. Ay, ka ba yan? Ako to lakay. Batang-bata, may ang buhok mo dyan. Lakay, pero yan yung numero ko, 9,000 plus. Ayan. Ha? Pumila ka, 9,000, pang 9,400 plus ka? Ayan lakay yun. Kung pang 9,400 plus ka, Sister Ella, anong oras ka pumila? Mga alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi? Diyos ko! Lakay, ganun talaga. Anong oras ka na-interview? Tapos, umaga na, tanghali. Ha? Alas 8 ng gabi, tanghali na, more than 12 hours. Yes, tsaka partida lakay pagdating ko doon, ay kaya 9,000 plus na yung number ko dahil ang dami na nakapila. Dahil yung iba hapon pa lang nandoon na. Alam mo, bossing Richard Sihayan, sa Lunes natin ikukwento yan. Ayan, kung paano pumasok sa Pinoy Big Brother
at sa Viva Max. Bakit sabi na Big Brother? Nadamay pa. Viva Max ang usapan Naikwento ko lang sa iyo PBB Ganun pala yon ha. Ayan. Pero dito sa Viva Max Babes Sister L, may sikreto pala dyan ha. Kaya lang malungkot na balita. Commissioner June Lumagi sir, ayan, abay talagang binabarat yung mga chika babes dyan, ha? Ayan. Kawawa naman sila lakay, no? Lalo pagka bago-bago na gusto magkapangalan, ha? Ayan, kaya... Ito yung literal lakay na minsan kumakapit talaga sa patalim. Ay, sinabi mo, ha? Na ine-exploit ka naman nung minsan yes, salit na tulog ka. Parang ikaw ay nagiging willing victim. Oo, ganun na nga nakakalungkot, ha? Well, yung iba, swerte. Yung iba, malas. Ayan. Dahil iba, sumisikat. Ayan. Yung iba naman, hindi. Dahil wala tayong oras, dahil mapunong-puno ang coverage natin kay Alice Goo. Oo nga. Abangan po sa Lunes yan. Ayan, parang Noel Medina. Ayan, Rick Gutierrez. Ha? Anyway, mga habigan, it's Friday. Abay, thank God it's Friday. TGIF time, mga habigan. Chill-chill lang, relax lang. At yan ang kabar natin pala ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Bye. Happy weekend.